Breaking news mga kabayan, Israel at Amerika merong malaking gagawin laban sa Iran. Something big is coming. Mabilis ang pag-deploy ng mga tankers, 5th generation fighters at US Carrier Strike Group at maging mga bombers malapit sa Iran ay isang indikasyon na wala nang kawala ang mga kalaban. China at Russia nakatunganga lang habang nilalampaso ng Israel at Amerika ang Iran. President Trump nagbigay ng senyales na sasali ito sa Israel upang wakasan na ang kasamaan ng Iran Supreme Leader. Ayon sa source, binigyan na ng pahintulot ng Israel Defense Force ang US Air Force na gamitin ang airspace ng Iran. Halos ganito rin ang naging pahayag ni President Trump sa kanyang social media account. Dagdag pa ni President Trump, sumuko na ang Iran ng walang anumang mga kondisyones. Pinapaalis na rin ng Pangulo ng Amerika ang mga mamamayan sa Iran upang ang mga ito ay hindi madamay sa anumang operasyong gagawin ng militar ng Israel at Amerika. Ayaw ni President Trump ng ceasefire. Gusto nito tuloy ng tapusin ang ugat ng kaguluhan. Lalo't alam ng Amerika ang lokasyon ng Iran Supreme Leader kung saan ito nagtatago. Israel tuloy-tuloy ang ginagawa nitong pag-atake sa mga air defense at missile launcher ng Iran. Bagong ipinalit na commander ng Iran military, itinumba na naman ng Israel. Warasan ng Iran, bagsak na. Sa mga nagtatanong kung involbado ba o kabilang ba ang Amerika sa pagsalakay sa Iran, President Trump ipinahayag mismo sa kanyang social media, and I quote, "We now have complete and total control of skies over Iran." Unquote. Ibig sabihin katuwang ng Israel ang Amerika sa ginagawang Operation Rising Lion. Dagdag pa ni President Trump na meron ding kakayahan ng Iran na madetect at maraming pang depensa na kagamitan, ngunit wala itong laban sa gawang Amerika. And I quote, "Nobody does it better than the good old USA." Unquote. Sinabi rin ni President Trump na dapat nang sumuko ng Iran. Hindi ceasefire ang hinahanap ni President Trump, kundi tuluyang pagbabago sa sistema ng pamamahala ng Iran. What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? And then a real end, not a ceasefire. And then, So something that will be permanent. or giving up entirely. Is That's that- okay too. Are you closer, or are you possible? Is that possible in the next 24 Why not? Certainly possible. Complete give up. That's possible, yeah. Ayon sa mga source, nagsidatingan na sa iba't ibang military base sa Europa ang mga tankers at US Air Force, kasama nito ang mga 5th generation fighters tulad ng F-35 at F-22 fighter jets, habang naglalayag naman patungong US Central Command ang Nimitz Carrier Strike Group. Hindi lang yan mga kabayan, dineploy na rin ng US Air Force ang kanilang B-52 bomber sa Diego Garcia Military Base, kung saan malapit lang ito sa Iran at Yemen. Dahil sa mabilisang pag-deploy ng mga malalakas na military hardware ng Amerika sa Middle East, posibleng sasama ang Amerika sa Israel upang tuluyan ng tapusin ang kasamaan ng Iran. Ipinakita naman ng Israel Air Force na walang kalaban-laban ang mga Iran Air Defense System sa mga makabagong eroplano ng Israel na made in USA. Nasa 70 Iranian Air Defense missile batteries na ang nawasak simula nang mag-umpisang sumalakay ang Israel sa Iran. Alpha. לגבי F2 בכיוון מערב המדינה. אוקיי, 7, מצטרף אליך רחוק. אוקיי. אחלה. נקודה 4 מ-7. יש פגיעה במשאית בהנקה. מעולה. ימינה דרום, בערך 10-20 מטר יתרים, אתה מצליח לבוא אותו אם להיות, תלך למשאית הקוראים. כן, כל הזמן. נראה טוב. אלפא. נקודה 4, אלפא ל-4.
matapos masawi ang Iran military commander sa unang wave ng airstrike ng Israel sa Tehran, Iran. Iran nagtalaga ng bagong pinuno ng kanilang militar. Pero matapos ang halos 4 na araw, ang bagong itinalagang wartime chief of staff ay nasawi na naman sa Israel airstrike. Ganyan kabangis at kalakas ng puwersa ng Israel Air Force. Grupo ng 7 mga malalakas na bansa sa mundo, ang Group of 7, sama-samang sumuporta sa Israel. Pinayuhan ni President Trump ang mga Iranians na agad nang umalis sa lugar kung saan nag-abiso ang Israel Defense Force dahil posibleng merong malaking mangyayari o operasyon sa lugar gamit ang kanilang mga eroplanong mandirigma. Nagpahayag din si President Trump sa kanyang social media account na alam na nila kung saan nagtatago ang Iran Supreme Leader at ito ay easy target lamang. Pero sa ngayon, hindi pa nila ito itutumba dahil marami pang mga sibilyan at mga sundalo ng Amerika o Israel ang madadamay. Nag-aantay lamang ng tamang oras ang Israel at Amerika upang tuluyan ng wakasan ang kasamaan ng mga lider ng Iran. Posibleng nasa loob na ng Iran ang mga sundalo ng Israel at Amerika at tinutugis isa-isa ang mga lider ng Iran. Malamang ang kasunod dito ay si Ayatollah Ali Khamenei. Akala naman ng Iran mabibitag nila ang Amerika at Israel, pero inihayag mismo ni President Trump hindi pa ngayon ang tamang oras para magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Nagbabala naman si President Trump na mabuting huwag pakialaman ng Iran ang mga tropang Amerikano sa Middle East dahil kapag nagkataon, mas malakas na pwersa ang ibubuhos ng Amerika laban sa kanila. Isa lang ang muling paalala ng Pangulo ng Amerika, hindi pwedeng magkaroon ng nuclear weapon ang Iran, period. Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. I don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. What What was do you the say about thinking it? on the call for? There's reports that you want to send the vice president and Steve Witkoff to meet with the Iranians and have discussions. Is that something you're considering? Not sure yet. Maybe. Depends on what happens when I get back. What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? An end. A real end, not a ceasefire. An end. So something that will be permanent. Yeah. Or giving up entirely. It's okay too. Are you close? I don't know. I've been negotiating. I told them to do the deal. They should have done the deal. Their cities have been blown to pieces. They've lost a lot of people. They should have done the deal. I told them, do the deal. So I don't know. I'm not too much in a mood to negotiate. Do you think you'll be in this situation? Why did you tell me to evacuate Tehran? You know, you posted Yeah, evacuate. I think it's safe. Are you going On to? this, There's a lot of bad things happening. No, I think it's safer for them to evacuate. on this Laban Pinas.